What up mga solid subscribers? So ngayon napapanoorin natin itong SB19 na. Actually sa ano to, sa balita ito ng TV Patrol no. I'm very sure guys no. Lalagyan ko siya ng watermark kasi ito po ay property ng ABS-CBN. Alam niyo naman pag property po ng ABS-CBN, sobrang higpit, sobrang wala tayong kawala, ma-block talaga tayo. No? So I'm very sure lalagyan ko siya ng watermark. Pero kung hindi ko siya nalagyan, ibig sabihin nalusot natin. Pero kung may makita kayong watermark dyan, ibig sabihin ay I'm very sad to say na hindi natin nalusot to, no? So, ito yung paraan para makita natin yung video natin malis na. So, ito, ayoko nang patagalin pa. Excited na ako rito sa balitan to. Baka actually, updated ako sa SB19 dahil kay Miss O, no? Yung channel na yun, no? Shoutout kay Miss O, no? Pero baka may ibang nilalaman ang TV Patrol regarding this. So, without further ado, let's all watch this. Bumisita ang grupo doon bilang Youth and Central Rizal Ambassador at performer ng ASEAN Korea Round Music Festival. Oh, malapit na yun. Ay, hindi. Actually, nangyari na pala yun. Nasa Jakarta, Indonesia ang P-pop group na SB19 para mag-turnover ng cultural package para sa Centro Rizal. Siyempre, naka-ano sila, Sila ay naka-barong. tumatayong Youth and Central Rizal Ambassadors ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Ang turnover ay ginawa sa Chancery ng Philippine Embassy, Jakarta, kung saan malugod na sinalubong ang SB19. We are very honored to be part of the initiatives in promoting the Rizal, let's go. heritage. The Philippine Embassy in Jakarta congratulates SB19 for its outstanding achievements and for representing the Philippines in tomorrow's music festival. Pagkatapos ng formal na turnover ng cultural package, bumisita rin ang grupo sa Central Rizal Library kung saan makikita ang mga libro at iba't ibang materials ukol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Wow! Hinihikayat ni na Pablo, Stel, Josh, Ken So, at Justin. correct me if I'm wrong, pero may lugar sa Jakarta na yun nga, no, so, tulad sinabi kanina, no, para meron siya doon na lugar na regarding sa culture ng ating bansa, no, ng Pilipinas, no. So nakakatuwa lang dahil may mga ganung klaseng lugar sa ibang bansa, no, na hina-highlight nila yung kung anong meron sa mga ibang bansa, no. Like ito Jakarta, and meron sila ito Centro Rizal na ano na lugar, no, para sa ating sa kultura ng ating bansa, no. So karapat dapat para sa akin ang SB19 dito, no, kasi ang SB19 maturing mo na talaga na isa sa mga grabe ang pag-angat or grabe ang kung paano nila dalhin ang bandera ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, no? Kung paano makilala ang ating bansa dahil sa kanila, no? So, hindi ko sinasabing dahil sa kanila nakilala ang bansa natin, sobrang dami, no? Sobrang dami. Pero ang SB19 ngayon, yung parang yung era ngayon, nasa kanila ngayon, no? Parang sila yung nagdadala ng watawat ng Pinas ngayon. Sa ngayon. Pisado na bumisita sa Centro Rizal. Visit us to access our collection of books and materials on Philippine culture, history, tourism, and more about our country. See you. Sampay din pa. Cute again. Sentro ng Pilipino. Tuloy po kayo. Inimbitahan din ang grupo bilang Philippine representative sa ASEAN Korea Round Music Festival 2020 Nice. na ginanap sa Beach City International Stadium sa Ancol, North Jakarta. Ang festival ay nagsimula noong 2020 at pawang online concert ang ginagawa dahil sa pandemic. Ang round 2023 sa Indonesia ang unang pagkakataon ng face-to-face performances ng mga performer galing ng 10 ASEAN member states at South Korea artists. Ito ay inoorganisa ng Korean Broadcasting System at ASEAN Korea Cooperation Fund para ipursige ang collaborative cultural exchanges sa pamamagitan ng Korea at ASEAN. Todo Kain bigay ang muna SB19 parang gento. sa kanilang pagkanta at sayaw sa kanilang mga popular na awit. Inumpisahan nila ng gento na talagang inaabangan ng kanilang fans. Matik. Gento. Kinanta rin nila ang Ilaw, I Want You at Cream Zone. Mas lalong natuwa ang Indonesian fans na nagsalita ng Indonesian, sina Josh at Ken. Sana may yan, I love you all very much pala. Sasabihin ko pala sana may subtitle eh. Kasi nung napanood ko yan, walang ang subtitle, di ko lang kung di sabihin. Kami cinta kamu. Nice.
Una lang daw nakita sa TikTok ni Irma Tariga ng SB19. Kahit hindi ito nakakaintindi ng Tagalog, may Google Translator naman. Utak ka. They are so amazing and handsome, and the first time I saw them from TikTok, and then I'm familiar with the dance, and then I saw. Actually, I cannot speak Tagalog, but I opened the translator and then okay, and then I asked also to my friend from the Philippines, also the Tagalog, and yeah, I loved it. Back in Indonesia, I'm like a lover for SB19 because the song Gento, Ping Zone, so much pain. Todo saya ang mga Pinoy 18 na nakatira sa Indonesia na napanood nila ng live dito sa Jakarta ang kanilang mga idolo. We love and we are proud of SB19! Hindi nagpahuli ang Pinoy 18 Singapore na bumiyahe para mapanood ang kanilang mga halima. Effort, let's go! Sa Indonesia, inspired din na kami promotion po for pagtatag Singapore. Nagbigay po kami ng mga photo cards. Galing naman! Shoutout po sa inyo, napaka solid niya. Lalo na kapag samahan ka sila, nakikita ko lahat song nila. Bukod sa Round Music Festival 2023, kasali rin ang grupo sa Playlist Live Festival sa Bandung at sila ay magbabusking din sa Cibis Park, Simatupang, Jakarta. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. So ayun na siya, no? So nakakatuwa lang kasi isipin nyo, no, na na-appreciate ang ating mahalima sa ibang bansa, like na-invitahan sila. Hindi ko maalala kung saan banda Canada ba yun? Yung parang pinarangalan sila para may SB19 day doon. Hindi ko maalala kung kailan yun. Nakakatuwa lang kasi na-appreciate sila ng ibang bansa, no? Siyempre tayo mga Pinoy na-appreciate na sila, no? Pero alam natin, meron talagang mga alam nyo na. Pero ayan na. Ayan, no? Pero natuwa lang ako kasi na-appreciate sila ng ibang bansa. Tapos ginagawa pa nga silang parang very important person talaga pag pumunta sa bansa nila. Like yung touring sa kanila, like hindi normal na tao, hindi lang yung basta-basta artist, talagang superstar talaga sila na. And sana lang talaga dumating sa point na makita natin ng SB19 na umangat pa ng lalo, no? Kasi deserve nila talaga kasi napakahirap ng ginagawa. Ako nga lang ngayon, no? Itong pag-video ko, like yung pag-push ko, trabaho, work, tapos pagkatapos ko mag-work, sumasayaw ako noon. After noon, nag-video ko, nag-edit na sa YouTuber. Actually, nabi ko na lang ginagawa. Paano, what more pa yung SB19, no? And nagkakasakit pa ako nito. Paano pa sila, no? Syempre sila kasi talagang inaalagaan sila ng ng mga management nila, no? And which is yun yung maganda, no? And ako kasi wala namang sa akin, nag-aalaga bukod sa girlfriend ko. Let's go! And no? Ayun lang, medyo pasaway na ako minsan talaga, kaya ako nagkakasakit. Pero ayun, na sana dumating sa point talaga na ma-reach ng SB19 yung pinaka-peak talaga ng success nila. Kasi nakikita ko kung ihahalongkatin yung mga videos ko before, no, na parang tawag dito, na predict ko na mangyayari to sa SB19 yung world domination, no. And ito, I think sa nangyayari ngayon, yung mga nangyayari ngayon, every country na mapunta ng SB19 is kilala sila. Maniwala kayo sa akin, kilala sila, no. Unti-unti sila nakikilala talaga kasi parang hindi na imposible yung makita natin ng SB19 na nasa Grammys talaga, no. Wow, tapos nandun sila sa mga awards na no, yung mga sobrang sikat sa ibang bansa, no. Let's go, makakasama na yung mga artists doon like Taylor Swift, dami, no, BTS, Blackpink, ang dami, let's go, no. Yeah, Taylor Swift, Ed Sheeran, mga groups, no, dami na may kita na sana makasama na rin very very soon, no. Malay, mga-collab pa nila, no. Taylor Swift, boom, let's go. Bruno Mars, let's go. Whew! Abang-abang tayo dyan, ha. And ayun na, ito yung aking updates ngayon sa ating mahalima. So ayun lang, kung meron ka sa comment na message nyo sa Facebook page na Point of Peso, DC Point of Peso, signing out. Peace, that's G.